Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. President Bongbong Marcos o kilala bilang anak ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nais na ng mga mamamayan na siya ay mapaalis na sa pwesto? Katulad ng pagpapalayas sa kanyang ama ng Malacanang. Talagang matinding krisis ang dinaranas ng bansa, lalo na ngayon na tila ba walang pagkakaisa at tila ba may namumuong tensyon sa pamilya Duterte at pamilya Marcos na talaga namang nakakaapekto sa buong bansa. Ating alamin at pag-usapan kung nararapat lang na paalisin na ang ating presidente sa kanyang posisyon. Pero bago natin yan simulan, kung nais mo na mga ganitong usapin na maidadagdag mo sa iyong kaalaman, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe upang sa ganon ay masubaybayan mo ang mga susunod na ilalabas ko pang mga video. Salamat po! Ano nga ba ang tunay na pagkatao ng ating presidente na si Bongbong Marcos? Marahil ay marami pang hindi nakakaalam ng tunay na pagkatao ng ating presidente. Kaya naman ngayon ay maraming nagsisisi kung bakit siya ang iniluklok bilang Pangulo. Sino nga ba si PBBM? Si Bongbong Marcos na kilala rin bilang BBM ay isang politiko sa Pilipinas at kasalukuyang Pangulo ng bansa. Siya ang ikalawang anak at tanging anak na lalaki ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos at dating First Lady na si Imelda Marcos. Bilang isang politiko, nagkaroon na siya ng iba't ibang posisyon sa gobyerno, kabilang ang pagiging gobernador ng Ilocos Norte, kinatawan ng Ilocos Norte sa Kongreso at Senador. At noong 2022, nanalo siya sa halalan para sa pagkapangulo ng Pilipinas. Gayunpaman, si BBM ay may mga kontrobersya sa kanyang pagkakakonekta sa mga kontrobersyal na isyu ng kanyang ama. Kabilang ang mga paglabag sa karapatang pantao at mga katiwalian sa panahon ng martial law. May mga alegasyon din na siya ang nakinabang sa mga ill-gotten wealth ng kanyang pamilya. Pero ano nga ba ang ill-gotten wealth? Ang ill-gotten wealth ay tumutukoy sa mga kayamanan o yaman na nakamit sa pamamagitan ng mga hindi lehitimong paraan tulad ng mga gawain ng katiwalian, mga gawaing labag sa batas tulad ng pagtanggap ng suhol, paglustay ng salapi o paggamit ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang at pagnanakaw, mga gawaing naglalayong nakawin ang mga ari-arian o kayamanan ng iba, mga hindi lehitimong negosyo, mga gawaing naglalayong kumita sa pamamagitan ng mga hindi lehitimong paraan tulad ng mga negosyo sa droga, prostitusyon o iba pang mga gawaing labag sa batas. Ang mga kayamanang ito ay kinakailangang ibalik sa gobyerno at sa mga naagrabyado ng rehimeng Marcos. Ngayong kilala na natin ang ating Pangulo. At ang tanong, bakit nga ba nais na mga mamamayan na siya ay mapaalis na sa kanyang pwesto bilang presidente ng Pilipinas? Ang mga mamamayan ng Pilipinas ay nais na paalisin na sa pwesto bilang presidente si Bongbong Marcos dahil sa iba't ibang mga dahilan. Narito ang ilan sa mga dahilan na ito. Una, kakulangan sa kredibilidad. Ang pagkakakonekta ni BBM sa mga kontrobersyal na isyu ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay nagdudulot sa kawalan ng tiwala sa kanya. Pangalawa ay korupsyon. Ang mga alegasyon ng korupsyon at katiwalian sa panahon ng pamumuno ng kanyang ama ay nagdudulot sa pagkakawalan ng tiwala sa kanya. Pangatlo, kawalan ng solusyon sa mga suliranin ng bayan. Ang kawalan ng malinaw na solusyon sa suliranin ng bayan tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay nagdudulot ng pagkakawalan pa din ng tiwala sa kanya. Pang-apat,
kakulangan sa pagkakaisa. Ang kawalan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga mamamayan at ang kawalan ng malinaw na direksyon para sa bayan ay nagdudulot ng pagkakawalan pa din ng tiwala sa kanya. Ang mga dahilan na ito ay nagdudulot ng pagkakawalan ng tiwala sa kanya, syempre, at nagpapakita ng kawalan ng kredibilidad at kakayahan na mamuno sa bayan. Kaya kapatid, kung ikaw ang tatanungin, nais mo bang mapalayas ang presidente at palitan na ng bago, o siya pa din ng mamumuno at hayaan na lang natin siya sa kanyang gusto at mga desisyon? Bilang isang mamamayan ng bansa ay karapatan mo rin magsalita at magbigay ng opinyon ukol sa kinakaharap natin na krisis, lalo na ngayon na tila ba nakikitaan na tayo ng kahinaan ng mga ibang bansa na siyang maaaring magdulot ng pagsakop nila sa atin o hudyat ng pagtatapos ng Pilipinas. Hanggang dito na lamang kapatid. Mga teorya, historya, katotohanan at kaalaman, at kung may nais kang malaman ay maaari mong i-comment ang topic na gusto mo upang sa ganon ay magawan ko ng video para sa iyo. Maraming salamat po!